Ang katahimikan sa loob ng mansyon sa Ayala Alabang Village ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikang binili ng pera makapal marangya at kayang lunurin ang anumang ingay mula sa labas ng matataas na pader. Para kay Elvira, ang katahimikang yon, ang palatandaan na maayos niyang nagagampanan ang kanyang trabaho. Sa loob ng 5 taon kabisado na niya, ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bawat tunog na nililikha nito, ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tikatik ng grandfather clock sa pasilyo, at ang halos walang kaluskos na mga yapak niya sa makintab na sahig na gawa sa Italian marble. Sa edad na 45, si Elvira ay isang babaeng hinulma ng pagtatrabaho at pagiging ina. Isang byuda na maagang iniwan ng asawa, ang buong mundo niya ay umiikot sa kanyang nag-iisang anak na si Aya, na kasalukuyang nag-aaral ng kursong arkitektura sa isang kilalang universidad. Bawat patak ng pawis ni Elvira, bawat pagod sa kanyang mga braso, ay may katumbas na pangarap para sa kinabukasan ni Aya. At ang mansyon na ito, ang nagbibigay sa kanya ng paraan upang tuparin iyon. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas sa malaking salamin sa foyer nang marinig niya ang isang boses na bumasag sa kinasanayang katahimikan. Hindi ito malakas, sa katunayan ito ay isang pabulong na puno ng pagtitimpi, ngunit may diin sa bawat salita na tumagos sa hangin. Galing ito sa library kung saan bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi mo naintindihan. Narinig niyang sabi ni Patricia ang ginang ng bahay. Ang boses nito, na karaniwang kalmado at sopistikado, ay may bahid ngayon ng panginginig at desperasyon. Kailangan ko ang perang yon. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Hanapan mo ng paraan. Hindi ko alam kung paano, basta gawin mo. Sumunod ang ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay isang mas mahinang tinig. Basta I don't care about the risks, just fix it. Isang malakas na tunog ng paglalapag ng telepono ang sumunod. Napahinto si Elvira sa kanyang ginagawa, hawak ang basahan, at dahan-dahang umatras palayo sa pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang narinig niya ay sapat na para magtanim ng isang maliit na binhi ng katanungan sa kanyang isipan. Si Patricia, ang asawa ng kanyang amo, na si Michael, ay ang larawan ng perpektong babae, maganda, elegante, laging nakangiti, at tila walang anumang problema sa mundo. Ang marinig siyang ganoon katensyonado dahil sa pera ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ipinagpatuloy ni Elvira ang kanyang trabaho, pilit iwinawaksi sa isip ang narinig. Hindi niya trabahong alamin ang mga sikreto ng mga amo niya. Ang trabaho niya ay siguraduhing malinis at maayos ang bahay. Iyon lang. Pagdating ng 3:00 ng hapon, ang oras na pinakahihintay ni Elvira, bumaba mula sa kanyang silid sa ikalawang palapag si Senyora Carmen. Sa edad na 72 si Carmen ang ina ni Michael at ang tunay na ilaw ng mansyon para kay Elvira. Hindi tulad ng manugang nitong si Patricia, si Senyora Carmen ay may mainit na pagtingin at isang pusong puno ng kabutihan. Para sa kanya, si Elvira ay hindi lamang isang kasambahay, kundi isang kaibigan. Elvira, anak. Malambing na tawag ng matanda na may ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang nanghihina na ang kanyang mga tuhod, kaya't dahan-dahan ang kanyang paglalakad. Kumusta na si Aya, nakatawag ba siya sa'yo? Ngumiti si Elvira, pabalik isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Opo, senyora. Kagabi po. Medyo nahihirapan daw po sa kanyang mga plates pero kaya naman daw po. Salamat po sa pagtatanong. Mabuti naman. Sabihin mo sa kanya kapag kailangan niya ng inspirasyon, tumingin lang siya sa kanyang ina. Walang hihigit pa sa sipag at pagmamahal mo. Sabi ni Senyora Carmen at marahang tinapik ang kamay ni Elvira. Ang mga sandaling tulad nito ang nagpapagaan sa loob ni Elvira. Sa kabila ng pagod, ang pagtrato sa kanya ni Senyora Carmen bilang isang tao at hindi lang bilang isang utusan ay isang bagay na habang buhay niyang tatanawing utang na loob.
Ilang saglit pa pumasok sa sala, si Patricia bihihis na bihihis sa isang mamahaling silk loungewear, dala ang isang eleganteng silver tray. Nakapatong dito ang isang porselanang takure at 2 tasa. Naging ritual na ito sa bahay tuwing hapon. Si Patricia mismo ang naghahanda ng espesyal na herbal tea para sa kanyang biyenan. Sa unang tingin ito ay isang napakagandang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga ng isang manugang. "Mom, here's your tea," sabi ni Patricia na may pilit na ngiti. "A special blend of chamomile and lavender to help you relax." "Salamat, Hija," sagot ni Senyora Carmen habang iniaabot sa kanya ni Patricia ang isang tasa. Umupo ang dalawa sa sofa habang si Elvira ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga unan sa kabilang upuan. Palagi siyang nakakaramdam ng kakaibang tensyon sa pagitan ng magbiyenan. Magalang sila sa isa't isa, ngunit may isang pader na hindi kailanman nagigiba. Parang langis at tubig na pilit pinagsasama sa isang lalagyan. Pinanood ni Elvira habang humihigop ng tsaa si Senyora Carmen. Normal ang lahat. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga bulaklak sa hardin sa paparating na charity event na pupuntahan ni Patricia. Ngunit ilang minuto matapos maubos ng matanda ang kanyang tsaa, isang bagay ang nagbago. Biglang napahawak si Senyora Carmen sa kanyang ulo. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala at napalitan ng isang maputlang anyo. "Ay, nahihilo ako," sabi niya, at ang kanyang boses ay naging garalgal. Ang tasa na hawak niya ay nagsimulang manginig. Agad na lumapit si Elvira. "Senyora, ayos lang po ba kayo?" Si Patricia ay tumayo rin, ang muka ay nagpakita ng pagkagulat. "Ma'am, anong nangyayari?" "Hindi ko alam. Bigla na lang umikot ang paningin ko." Hirap na sabi ni Senyora Carmen habang pilit na humihinga ng malalim. "Naku, baka sa init ng panahon. O baka napagod ka kanina." Mabilis na sabi ni Patricia. Lumapit ito at hinawakan ang braso ng biyenan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit sa isang saglit na pagtama ng ilaw mula sa bintana, nasulyapan ni Elvira ang mga mata ni Patricia. Walang bahid ng tunay na pag-aalala roon. Sa halip may isang malamig na kislap, isang kislap ng kalkulasyon, pagmamasid. Mabilis itong nawala, na halos isipin ni Elvira na imahinasyon niya lang iyon. "Elvira, tulungan mo akong iakyat si Mami sa kwarto niya. Kailangan niyang magpahinga." Utos ni Patricia at ang boses niya ay bumalik sa dati nitong awtoridad. Inalalayan nilang dalawa ang nanghihinang matanda paakyat sa hagdan. Nang maihiga na nila si Senyora Carmen sa kama, ito ay agad na nakatulog, tila lubos na naubusan ng lakas. "Bantayan mo siya, Elvira. Tatawagan ko lang si Michael para ipaalam ang nangyari," sabi ni Patricia. Bago lumabas ng silid, isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Elvira sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Senyora Carmen. Hindi ito ang unang beses na nakaranas ng ganitong sintomas ang matanda sa mga nakalipas na linggo. May mga araw na bigla na lang siyang manghihina, malilito o mawawalan ng ganang kumain. Sabi ng doktor, dala lang daw ng katandaan. Ngunit ngayon, may kung anong hindi mapakali sa dibdib ni Elvira. Ang pagkahilo ni Senyora Carmen ay nangyari ilang minuto lamang matapos niyang inumin ang tsaa. Ang tsaa na si Patricia mismo ang naghanda. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang narinig niyang pag-uusap sa telepono kaninang umaga. Ang desperadong tinig ni Patricia na nangangailangan ng malaking halaga. Ang galit at pagkadismaya. Pinagtagpi-tagapi niya ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Isang asawang desperado sa pera. Isang biyena na biglang nagkakasakit. Isang tasa ng tsaa. Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Imposible. Isang masamang pag-iisip lamang iyon. Bakit naman gagawa ng masama ni Patricia ang sarili niyang biyenan? Isa pa, sino ba siya para maghinala? Isa lamang siyang kasambahay.
Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ni Senyora Carmen, ang mukha ng babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan at respeto, hindi niya mapigilan ang pagtubo ng binhi ng pagdududa. Isang maliit madilim at nakakakilabot na binhi na nagsimulang mag-ugat sa kaibuturan ng kanyang puso. At alam niya sa sandaling iyon na ang katahimikan sa mansyon ay hindi na muling magiging katulad ng dati. May isang sikretong nakatago sa bawat tasa ng tsa at natatakot siyang siya lang ang nakakaramdam nito. Kinabukasan sinikap ni Elvira na maging normal ang lahat. Ngunit ang pagdududa kapag naitanim na ay parang isang halamang gumagapang, hindi mo man pansinin, patuloy itong lumalago sa mga madidilim na sulok ng isipan. Ang bawat kilos ni Patricia ay tila may dalang ibang kahulugan. Ang kanyang mga ngiti ay tila mas pilit, ang kanyang kabaitan ay tila isang palabas. Maaga pa lang, habang nililinis ni Elvira ang master's bedroom, ang kanyang pansin ay napunta sa basurahan sa tabi ng vanity table ni Patricia. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mga nagamit na cotton pads ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat niyang inangat ang mga basura at nakita ang isang pilak na blister pack ng gamot. Halos wala na itong laman, maliban sa isang maliit na tableta. Ngunit ang pinakapagtataka niya, walang anumang nakasulat na pangalan o label. Blanko ito. Hindi ito mukhang ordinaryong bitamina o gamot sa sakit ng ulo. Sa pagkakaalam niya, si Patricia ay malusog at hindi umiinom ng anumang maintenance na gamot. Mabilis niyang binalik ang basura sa dati nitong ayos nang marinig niya ang papalapit na mga yapak. Puso niya'y kumabog ng mabilis. Sa mga sumunod na araw, ang kalusugan ni Senyora Carmen ay naging pabago-ubago. May mga umagang gigising siyang masigla, ngunit pagdating ng hapon, pagkatapos ng kanyang ritual na pag-inom ng tsa, siya ay muling manghihina. Madalas siyang magreklamo ng pagkalito na tila may ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Ang dati niyang sigla sa pagkain ay unti-unti ring nawawala. Baka apektado lang ng pabago-bagong panahon. Sabi ni Michael isang gabi, habang nag-aalalang pinagmamasdan ang kanyang ina na halos hindi ginagalaw ang hapunan. Si Michael ay isang mabuting anak, ngunit ang kanyang trabaho bilang CEO ng kanilang kumpanya ay umuubos ng halos lahat ng kanyang oras at lakas. Ang pag-aalaga sa ina ay ipinagkakatiwala niya sa kanyang asawa at kay Elvira. I think we should get her a full-time caregiver, honey, para mas matutukan siya. Mungkahi ni Patricia, ang kanyang boses ay puno ng tila taos-pusong pag-aalala. Ayoko namang mapabayaan si Mommy at alam mo namang busy din ako sa mga charity works ko. Sumang-ayon si Michael, hindi napapansin ang malamig na tingin na ipinukol ni Patricia kay Elvira. Noong linggo ring iyon, dumating ang isang bagong kasambahay. Si Leah, isang dalaga na nasa mga unang taon ng kanyang 20, ay masigla at mabilis matuto. Ang kanyang mga mata ay laging sumusunod kay Patricia, puno ng paghanga sa amo nitong maganda, mayaman at matagumpay. Para sa isang simpleng probinsyana na tulad ni Leah, si Patricia ang ehemplo ng lahat ng kanyang pinapangarap. Wow, Ma'am Patricia, ang ganda-ganda niyo po talaga. Para kayong artista. Madalas na papuri ni Leah. At si Patricia, na bihasa sa paglalaro ng damdamin ng mga tao, ay sinuklian ang paghangang yon ng kabaitan. Binigyan niya si Leah ng mga luma niyang damit na may tatak pa pinayuhan tungkol sa pag-aayos sa sarili at kinausap na parang isang nakababatang kapatid. Hindi nagtagal, si Leah ay naging tapat na alagad ni Patricia, ang kanyang karagdagang mata at tainga sa loob ng mansyon. Napansin ito ni Elvira. Kung dati ay malaya siyang nakakakilos, ngayon ay palagi na niyang nararamdaman ang mga mapanuring mata ni Leah. Kapag nagtatagal siya sa silid ni Senyora Carmen, bigla na lang susulpot si Leah para magtanong kung may kailangan siya. Kapag napapatingin siya sa direksyon ni Patricia, nandoon si Leah sa isang sulok nagmamasid. Dahil sa bagong balakid na ito, nagpa siya si Elvira
na maging mas maingat. Kumuha siya ng isang maliit na kwaderno at sinimulang itala ang lahat. Ang petsa, ang oras, ang mga sintomas ni Senyora Carmen at kung ano ang kinain o ininom nito bago manghina. Sa loob ng 2 linggo, isang malinaw na pattern ang nabuo sa kanyang mga tala, ang matinding paghina ng katawan at pagkalito ng isipan ni Senyora Carmen ay palaging sumusunod sa pag-inom ng afternoon tea na inihahanda ni Patricia. Isang hapon, habang nag-aayos si Elvira ng gamit sa guest room, naisipan niyang dumaan sa silid ni Patricia. Alam niyang umalis ito para sa isang meeting. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumilip sa loob. Walang tao. Mabilis siyang pumasok, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot at bitamina. Naghahanap siya ng kahit anong kakaiba. Habang abala siya sa pagsisiyasat, hindi niya namalayan ang halos walang ingay na pagbukas ng pinto. "Ate Elvira, ano pong ginagawa niyo dyan?" Napatalon sa gulat si Elvira. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto, si Lia. Ang mga mata nito ay nanliliit sa pagdududa. Ano? Hinahanap ko lang yung pamunas. Baka dito na ilagay." Palusot ni Elvira, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Hindi kumibo si Lia, ngunit ang tingin nito ay puno ng akusasyon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, bago tumalikod at umalis ng walang imik. Alam ni Elvira na isusumbong siya. Kinabahan siya, ngunit kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Mabilis niyang tiningnan ang mga drawer, ngunit bago pa man niya mabuksan ang lahat, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Patricia sa garahe. Maaga itong umuwi. Wala siyang pagpipilian, kundi ang lisanin ang silid na walang nahanap na anumang ebidensya. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, tinawag siya ni Patricia sa kusina. Nag-iisa lang sila. Si Patricia ay nakasandal sa marmol, na countertop, nakakrus ang mga braso, isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Elvira." Panimula niya, ang boses ay malumanay, ngunit may talim. "Sinabi sa akin ni Lia na pumasok ka raw sa kwarto ko kanina. Naghahanap ka raw ng pamunas." Hindi nakakibo si Elvira. Nagpatuloy si Patricia, dahan-dahang lumapit sa kanya. "Alam mo, Elvira, I appreciate your hard work. Matagal ka na sa amin, but you have to remember your place. May mga bagay sa bahay na ito na hindi mo dapat pinakikialaman. Ang mga pribadong gamit namin, ang mga pribadong buhay namin. Naiintindihan mo ba? Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Hindi ito isang tanong kundi isang babala, isang malinaw na mensahe." "Oo po, ma'am." Halos pabulong na sagot ni Elvira habang nakakayuko. "Good," sabi ni Patricia at marahang tinapik ang kanyang balikat. Ang tapik ay tila mas malamig pa sa kanyang mga salita. "Huwag mo sanang kalimutan yan, dahil ayokong dumating sa punto na kailangan kong humanap ng kapalit mo. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, hindi ba?" Tumalikod si Patricia at naglakad palabas ng kusina. Iniwan si Elvira na nakatayo roon nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang biglaang realisasyon. Ang kanyang hinala ay hindi na lamang isang hinala. Ang babala ni Patricia ay isang didirektang pag-amin. May itinatago ito at gagawin nito ang lahat para hindi iyon mabunyag. Naramdaman ni Elvira na siya ay napapaligiran. Si Lia ay mata ni Patricia at si Patricia mismo ay nagmamasid. Para siyang isang daga na nakulong sa isang magandang hawla. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang matibay na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang gawin ito ng mas matalino. Dahil hindi na lang ito tungkol sa pag-alam ng katotohanan. Tungkol na ito sa pagliligtas sa buhay ni Senyora Carmen. Ang pagkatuklas na may nagmamanman sa kanya ay nagdulot ng matinding bigat sa bawat kilos ni Elvira.
Ang dating tahanan na itinuring niyang kanlungan ay naging isang hawlang puno ng mga anino. Ngunit ang takot ay may kasamang determinasyon. Hindi na siya maaaring manahimik. Kailangan niyang subukan kahit ang posibilidad na siya ay mabigo ay napakalaki. Ang pagkakataon ay dumating noong Sabado ng umaga. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong makausap si Michael ng mag-isa. Palagi itong abala, laging may kausap sa telepono o paalis na papunta sa isang mahalagang pulong. Ngunit noong umagang yon, naabutan niya itong nag-iisa sa kusina, nagtitimpla ng kapibihis sa isang simpleng polo shirt at shorts. Mukha itong mas simple, mas madaling lapitan. Humugot ng malalim na hininga si Elvira. Ito na ang pagkakataon niya. Sir Michael, magandang umaga po. Bati niya pilit na pinapakalma ang sarili. Oh, Elvira, good morning. Sagot nito bahagyang nangumiti bago humigop sa kanyang tasa. May kailangan ka? Sir, gusto ko lang po sanang kumustahin si Senyora Carmen. Panimula niya pinipili ang bawat salita. Medyo nag-aalala lang po ako sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Michael. Bakit may nangyari ba? Akala ko ayos naman siya kahapon. Ayos naman po siya kaninang umaga. Pero sir, may napapansin lang po ako. Dahan-dahan niyang sabi. Parang mas lumalala po ang pagkahilo at panghihina niya tuwing hapon. Palagi pong pagkatapos niyang uminom ng tsa. Ibinaba ni Michael ang kanyang tasa at tinitigan siya. May pagsusuri sa mga mata nito. Tsayong tsaa na inihahanda ni Patricia. Tumango si Elvira, ang puso niya ay nagsimulang bumilis. Opo, sir. Baka po nagkakataon lang, pero ilang linggo ko na po kasing napapansin. Baka po may sangkap sa tsaa na hindi hiyang sa kanya. Pinag-krus ni Michael ang kanyang mga braso, nag-isip ng malalim. I haven't thought of that. Pero herbal tea lang naman yon, Elvira. Pampakalma. My wife is very careful with what she gives my mother. Siguro dala lang talaga ng edad ni Mommy. The doctor said we should expect these things. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Sinabi ko lang po baka sakali. Sige, I appreciate your concern, Elvira. Sasabihin ko kay Patricia. Baka pwedeng ibang tsaa na lang ang ibigay niya. Sabi ni Michael at sa tono nito, naramdaman ni Elvira na para sa kanya ay tapos na ang usapan. Isang maliit na bagay na madaling ayusin. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay kay Elvira. Kahit papaano nakinig ito, baka ito na ang simula. Ngunit ang hindi niya alam, ang maliit na sinag na yon ay siya ring magsisindi ng isang malaking apoy. Nang gabing iyon narinig ni Elvira ang mahinang pag-uusap mula sa silid ng mag-asawa. Dala niya ang isang tray ng malinis na baso, ngunit napahinto siya sa pasilyo nang marinig ang kanyang pangalan. Sinabi sa akin ni Elvira kanina, narinig niyang sabi ni Michael, na baka daw hindi hiyang kay Mommy yung tsaang binibigay mo. Palagi raw sumasama ang pakiramdam niya pagkatapos uminom. Sumunod ang ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay nagsalita si Patricia, ang boses nito ay nanginginig na tila pinipigilan ang pag-iyak. Michael, hindi ako makapaniwala. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para alagaan ang Mommy mo, ito ang iisipin niya na ang tsaang inihahanda ko pa ang nagpapasama sa kanya. Honey, it was just an observation. She was just concerned. Concerned. O baka naman naninira siya. Humikbi si Patricia. Michael, alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Mommy. Ako pa ba ang gagawa ng bagay na ikakasama niya? Anong klase siyang tao para mag-isip ng ganyan? Baka may galit siya sa akin. Baka gusto niya akong palitan sa pag-aalaga sa biyanan ko. Ang bawat salita ni Patricia ay isang matalim na punyal perpektong inasinta para saksakin ang anumang pagdududa at palitan ito ng pagkakasala. Narinig ni Elvira ang pagbuntong hininga ni Michael. Shh, honey, stop crying. Of course not. Alam kong mahal mo si Mommy. I'm sorry, okay?
Hindi ko na dapat sinabi sa'yo. Kalimutan mo na yon. It's ridiculous. I trust you. Napatakip si Elvira sa kanyang bibig, mabilis na tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kusina. Ang kanyang pag-asa ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na takot. Nabigo siya. Hindi lang siya nabigo, pinalala pa niya ang sitwasyon. Ipinakita niya ang kanyang baraha. At ngayon, alam na ni Patricia na may naghihinala sa kanya. Kinabukasan ng pakikitungo ni Patricia sa kanya ay nanatiling magalang sa panlabas, ngunit ang mga mata nito ay may yelo. Ang hangin sa mansyon ay naging mas mabigat, mas nakaka-suffocating, at ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari. Hapon na nang tawagin siya ni Michael sa library. Nadatnan niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang postura nito ay matigas. Nang humarap ito, ang mukha nito ay isang maskara ng malamig na galit. Wala na ang amo na palangiti. Ang kaharap niya ngayon ay ang makapangyarihang CEO na kayang durugin ang sinuman. Elvira, sabi niya, ang boses ay mababa at walang emosyon. Isinara niya ang pinto ng library. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay nagpabigat sa dibdib ni Elvira. Umupo ka. Hindi ito pakiusap kundi isang utos. Nanginginig na umupo si Elvira sa silyang nasa harap ng malaking mahogany desk. Gusto kong linawin ang isang bagay. Panimula ni Michael, umupo sa kanyang upuan, pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. You have been with this family for 5 years. Pinagkakatiwalaan ka namin. Pero ang tiwalang iyan ay may hangganan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ano ang gusto mong palabasin kahapon? Na ang asawa ko si Patricia ay may masamang ginagawa sa sarili kong ina. Ang direktang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Elvira. Hindi po, sir. Nag-aalala lang po ako. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Ang boses ni Michael ay biglang tumaas at napapitlag si Elvira. You upset my wife. You planted a disgusting idea in my head. Ang trabaho mo dito ay maglinis ng bahay at sumunod sa utos. Hindi ka binabayaran para gumawa ng mga kwento at maghasik ng intriga sa pamilya ko. Pero sir, totoo po ang mga napapansin ko. Tumigil ka na, sigaw niya at isang ugat ang lumitaw sa kanyang leeg. I want this to stop, Elvira. Ngayon din, kung meron pa akong maririnig na kahit isang salita mula sa iyo tungkol sa asawa ko, tungkol sa tsaa, o tungkol sa kahit anong walang basehang akusasyon sa ayaw at sa gusto mo sa oras ding iyon ay mawawalan ka ng trabaho. Maliwanag. Ang bawat salita ay tumama sa kanya na parang bato. Ang banta ay malinaw. Ang pader na nakaharang sa kanya ay mas mataas at mas matibay kaysa sa inakala niya. Pakiramdam niya ay sobrang liit niya, sobrang walang kapangyarihan. Siya lang ang nakakakita ng panganib, ngunit siya rin ang pinagmumukhang kontrabida. Maliwanag po, sir. Sabi niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig, hindi na makatingin sa galit na mga mata ng kanyang amo. Mabuti, makakaalis ka na. Parang isang robot na tumayo si Elvira at lumabas ng library. Pakiramdam niya ay lahat ng lakas ay hinigop mula sa kanyang katawan. Ang mundo niya ay gumuho. Wala siyang kakampi. Nag-iisa siya. Nang gabing iyon sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik. Ang bigat ng kabiguan at kawalan ng pag-asa ay halos hindi niya makaya. Para saan pa ang lahat ng ito kung walang naniniwala sa kanya? Baka dapat na lang siyang manahimik yumuko at gawin ang kanyang trabaho para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagluha, kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hello, ma. Sagot ng masiglang boses ni Aya sa kabilang linya. Anak, kumusta ka? Pilit na pinasigla ni Elvira ang kanyang boses. Okay lang po, ma.
Tambak lang po sa schoolwork pero kinakaya naman. Kayo po kumusta? Huwag po kayong magpapapagod dyan ha. Okay lang ako anak. Okay lang, sabi ni Elvira, habang isang luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Sige po ma, ingat po kayo lagi. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita anak. Pagkatapos ng tawag matagal na nakatitig si Elvira sa madilim na bintana. Ang boses ng kanyang anak, ang mga pangarap nila, iyon ang mga bagay na ipinaglalaban niya. Hindi niya maaring sukuan si Senyora Carmen. Hindi niya maaring hayaang manalo ang kasamaan dahil lang sa takot siya. Ang pag-uusap nila ni Michael ay nagbago ng lahat. Tinanggal nito ang kanyang pag-asa, ngunit nagbigay ito ng isang malinaw na aral. Hindi na siya pwedeng umasa sa salita. Hindi na siya pwedeng umasa sa pakiusap. Kung gusto niyang paniwalaan siya, kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang matibay, hindi maitatanggi, at hindi kayang pasinungalingan ni numan. At gagawin niya ang lahat para makuha ito. Ang mga salita ni Michael ay parang bakal na rehas na ikinulong sa kanya. Bawat galaw niya sa mga sumunod na araw ay may kasamang bigat at pag-iingat. Ang dating maluwag na mansyon ay naging isang masikip na entablado kung saan siya ang artistang pilit na ngumingiti habang pinagmamasdan ng mga mapanuring manonood si Patricia na may matamis, ngunit mapanuyang ngitamong ngiti si Leah na may mga matang laging nakabantay at si Michael na may distansya at malamig na pakikitungo. Ngunit sa ilalim ng kanyang ipinapakitang pagsunod isang plano, ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Elvira. Isang plano na mapanganib at nangangailangan ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Isang hapon, habang naglilinis sa kwarto ni Senyora Carmen, naabutan niya ang matanda na nakatulala sa bintana, malungkot ang mga mata. Senyora, may problema po ba? Mahinang tanong ni Elvira. Umiling si Senyora Carmen. Wala naman anak. Iniisip ko lang parang ang bilis kong manghina. Dati kaya kong mag-garden buong umaga. Ngayon, pagkatapos lang magbasa ng ilang pahina ng libro, parang pagod na ako. Ang mga salitang yon ang lalong nagpatibay sa loob ni Elvira. Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon. Kinabukasan habang namamalengke, sinadya niyang dumaan sa isang tindahan ng electronics sa isang sulok ng mall. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang mga nakadisplay na CCTV at iba't ibang uri ng security camera. Ngunit hindi yun ang kailangan niya. Kailangan niya ng isang bagay na maliit, madaling itago at hindi mapapansin. Miss, ano po ang pinakamaliit na spy camera ninyo? Tanong niya sa tindero. Ang boses niya ay halos pabulong. Itinuro ng tindero ang isang maliit na itim na parisukat, mas maliit pa sa isang dice. Ito ma'am, high definition, may night vision at motion activated. Pwedeng i-connect sa cellphone via Wi-Fi. Itatago mo lang tapos real-time mong mapapanood. Magkano? 5,000 pesos po. Nanlumo si Elvira. 5,000 piso. Iyon ay halos kalahati ng kanyang buwanang sahod. Iyon ang perang nakalaan para sa allowance ni Aya sa susunod na buwan. Nagdalawang isip siya. Paano kung mahuli siya? Mawawalan siya ng trabaho at masasayang lang ang pera. Paano si Aya? Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang blangkong tingin ni Senyora Carmen, ang peking pag-aalala ni Patricia, ang galit sa mga mata ni Michael. Hindi niya kayang talikuran ito. Kinuha niya ang halos lahat ng laman ng kanyang pitaka. Sige, bibilhin ko. Ang pag-uwi niya sa mansyon dala ang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga gulay sa kanyang bayong ay isa sa mga pinakakabog sa dibdib niyang sandali. Bawat gwardiya sa gate, bawat kasamahan sa staff house na nakakasalubong niya ay tila nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Ang susunod na hamon, paano at saan niya ito ilalagay? Ang kusina, ang pinakamahalagang lugar. Doon, inihahanda ni Patricia ang tsa. Ngunit iyon din ang lugar kung saan palaging may tao ang chef si Leah at kung minsan si Patricia mismo. Kailangan niya ng perpektong tiyempo. Kinagabihan,
Hindi siya halos nakatulog. Pinag-aralan niya ang maliit na device, binasa ang manual, at sinubukang pagganahin gamit ang kanyang luma ngunit functional na smartphone. Kailangan niyang maging bihasa sa paggamit nito bago niya isagawa ang kanyang plano. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Miyerkules ng hapon, ang day off ng chef. Si Patricia ay may pupuntahang charity event at si Michael ay nasa isang business trip sa Cebu. Si Leah naman ay inutusan ni Patricia na ihatid ang ilang donasyon sa isang ampunan sa kabilang bayan, isang gawaing aabuti ng ilang oras. At si Senyora Carmen Mahimbing na natutulog sa kanyang silid matapos mananghalian. Nag-iisa si Elvira sa malawak na kusina. Ito na ang pagkakataon niya. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang kabayong pinakawalan. Kinuha niya ang maliit na kamera mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang buong kusina, naghahanap ng perpektong taguan. Kailangan itong makita ang countertop kung saan nagtitimpla ng tsaa si Patricia, ngunit hindi dapat halata. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang estante na puno ng mga bote, ng pampalasa, at mga tuyong halamang gamot. Sa likod ng isang malaking bote ng dried rosemary may sapat na espasyo. Kung itatago niya ito roon, ang lente ay direktang nakatutok sa countertop. Perpekto. Mabilis siyang kumuha ng isang silya para maabot ang estante. Nanginginig niyang inilagay ang kamera, itinago sa likod ng bote. Bago pa man niya ito maiayos, nang husto isang tunog, ang halos magpatalon sa kanya. Kriyak! Ang tunog ng pinto ng kusina. Napatigil siya na nigas sa ibabaw ng silya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Leah, may dalang isang paper bag. Ang mukha nito ay nagtataka. Ate Elvira, anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Leah, ang mga mata ay nakatingin sa kanyang kinalalagyan. Akala ko po mamaya pa kayo maglilinis dito. 1,000 palusot ang dumaan sa isip ni Elvira. Alia, mabutit nandito ka na. May nakita kasi akong gagamba. Oo, gagamba. Ang laki. Doon sa likod ng bote, ayon. Itinuro niya ang isang lugar na malayo sa kamera. Kinukuha ko lang. Alam mo naman, takot ako sa gagamba. Tumingin si Leah sa direksyong itinuro niya, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. May pagdududa pa rin sa mukha nito. Ganon po ba? Nabalikan ko lang po kasi yung cellphone ko naiwan ko. Sige po ate. Pinanood ni Elvira si Leah na kunin ang telepono nito sa ibabaw ng mesa at muling lumabas. Huminga siya. Nang maluwag pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso sa loob ng 1 minuto. Muntik na. Nang masigurong wala na talaga si Leah, mabilis niyang inayos ang kamera, sinigurong nakatutok ito ng tama. Pagkatapos bumaba siya at ibinalik ang silya sa dati nitong pwesto. Tiningnan niya ang estante. Walang bakas. Ang maliit na itim na parisukat ay perpektong nakatago. Isang tahimik na saksi na naghihintay sa dilim. Bumalik siya sa kanyang silid at nanginginig na binuksan ang app sa kanyang telepono. Isang malinaw na imahe ng kusina ang lumitaw sa kanyang screen. Gumagana. Isang halo ng takot at tagumpay ang bumalot sa kanya. Nagawa niya. Ang unang hakbang sa paghahanap ng katotohanan ay naisakatuparan na. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pinakamahirap na bahagi, ang maghintay. Maghintay na mahuli sa akto ang isang krimen na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Isang krimen na siya lang ang nakakaalam. At sa bawat segundong lumilipas ang bigat ng sekretong yon, ay lalong dumadagan sa kanyang mga balikat. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang ehersisyo ng pagtitimpi para kay Elvira. Ang kanyang telepono, na dati para lamang sa pakikipag-usap kay Aya, ay naging sentro ng kanyang mundo. Bawat libreng sandali, palihim niyang tinitingnan ang live feed mula sa kusina. Bawat tunog, bawat anino na dumadaan sa screen ay nagpapakabog sa kanyang dibdib.
Pilit niyang ginagampanan ang kanyang mga gawain ng normal, ngunit ang kanyang isip ay nasa imaheng ipinapakita ng kanyang cellphone. Biyernes ng hapon, si Senyora Carmen ay nagpapahinga sa kanyang silid. Si Michael ay nasa trabaho pa. Si Leah ay abala sa paglilinis sa ikalawang palapag. At si Elvira, habang nagpupunas ng mga kasangkapan sa sala, ay may isang matang nakatuon sa kanyang telepono na maingat na itinago sa ilalim ng isang basahan. Maya-maya pumasok sa kusina si Patricia, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae na halos kasing elegante niya si Michelle na madalas bumisita sa mansyon. Umupo ang dalawa sa breakfast nook at si Patricia ay nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Ang kamera ay malinaw na nakakakuha ng kanilang pag-uusap. "So how's the fundraising for the new wing of the hospital?" Tanong ni Michelle habang hinahalo ang kanyang kape. "It's going well," sagot ni Patricia, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "We're almost at 70% of our target." "That's great, Pat. But you seem stressed," puna ni Michelle. "Is everything okay?" "Narinig ko kasi kay Ana na medyo gipit ka raw lately. You even tried to borrow money from her." Biglang nagbago ang anyo ni Patricia. Ang kanyang ngiti ay naglaho na palitan ng isang matigas na ekspresyon. "Ana has a big mouth. It's not true. It was a business investment, a temporary cash flow problem. Naayos ko na." "Oh, okay. Good to know," sabi ni Michelle, ngunit ang tono niya ay nagpapahiwatig na hindi siya naniniwala. "Kasi I was just thinking, with Michael's money, why would you even have a cash flow problem?" "Hindi mo naiintindihan, Michelle." Sabi ni Patricia, ang boses niya ay bumaba at naging mas seryoso. "This is my project, my own business. Ayokong umasa palagi sa pera ni Michael. I need to prove that I can stand on my own." "And are you standing on your own?" Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Patricia sa paligid na tila sinisigurong walang ibang nakakarinig. The investment failed okay. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng kapaitan. "I lost a lot of money, more than I can afford to lose. Michael doesn't know, and he can't know. Ever." Napatakip si Elvira sa kanyang bibig. Ang kanyang hinala ay tama. Ngunit ang marinig ito ng direkta mula kay Patricia ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan. "Oh my God, Pat, how much?" tanong ni Michelle. "Enough to ruin me," sagot ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang halo ng galit at desperasyon. "But I have a plan. I always have a plan. Everything will be fine soon." Natapos ang kanilang pag-uusap nang dumating si Leah sa kusina. Ngunit ang mga salitang binitawan ni Patricia ay nanatili umalingaw-ngaw sa isipan ni Elvira. "I have a plan." Anong plano? Ang sagot ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Bandang 4:00 ng hapon, ang oras ng tsaa. Mula sa kanyang telepono, pinanood ni Elvira si Patricia na muling pumasok sa kusina. Sa pagkakataong ito, nag-iisa na siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Tumingin siya sa kaliwat kanan, sinisigurong walang sinuman sa paligid. At pagkatapos nangyari ito, pinanood ni Elvira habang binubuksan ni Patricia ang isang particular na drawer sa ilalim ng counter, isang drawer na bihirang gamitin. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit, walang etiketang bote na gawa sa madilim na salamin. Ang puso ni Elvira ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Ito na yon. Binuksan ni Patricia ang bote. Sa isang mabilis at sanay na kilos, itinihaya niya ito sa ibabaw ng tasa na inihanda para kay Senyora Carmen at nagpatak ng ilang likido. Hindi niya ito binilang. Tila kabisado na niya ang tamang dami. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang bote at ibinalik sa pinagtataguan nito. Kinuha niya ang tsaa, hinalo ito ng mabuti gamit ang isang kutsarita
at inayos ang lahat sa isang silver tray na may kasamang 2 pirasong biskwit. Bawat segundo ng pangyayaring iyon ay nakatatak sa isipan ni Elvira at higit sa lahat nakarecord sa kanyang telepono. Para siyang nanonood ng isang nakakatakot na pelikula, ngunit ito ay totoo. Ang kasamaang pinaghihinalaan niya ay nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Nang makita niyang paalis na ng kusina si Patricia, dala ang tray, alam ni Elvira na kailangan niyang kumilos. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng ebidensya. Kailangan niyang pigilan ang pag-inom ni Señora Carmen sa lasong yon. Mabilis niyang pinindot ang save button sa recording app. Halos mabitawan ang telepono dahil sa panginginig. Isinukbit niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme at nagmamadaling lumabas ng sala. Kailangan niyang harangin si Patricia. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang buhay ng isang inosenteng tao ay nakasalalay sa kung ano ang kanyang gagawin sa susunod na ilang segundo. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang mabagal na paggalaw. Ang tibok ng kanyang puso ay umuugong sa kanyang mga tainga. Nakita niya si Patricia sa paanan ng hagdanan. Magsisimula ng umakyat. Ito na ang pagkakataon. Walang atrasan. Dala ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tinawag niya ito. Ma'am Patricia, ang tinig ni Elvira ay mas malakas at mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Napahinto si Patricia at lumingon ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bahagyang inis sa pagkakaistorbo. Bakit, Elvira? Doon sa paanan ng marangyang hagdanan, sa ilalim ng isang kumikinang na chandelier, maghaharap ang 2 babae. Isang mayaman at desperadong ginang na may hawak na lason at isang hamak na kasambahay na may hawak na katotohanan. At alam ni Elvira na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Nakatayo si Patricia sa unang baitang ng hagdanan. Ang silver tray ay balanse sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng chamomile ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango, lumilikha ng isang mapanlinlang na halimuyak ng kapayapaan. Tumaas ang isang kilay niya habang tinitingnan si Elvira. Ano yon, Elvira? Nagmamadali ako. Lumapit si Elvira, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kanyang tagiliran. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang mukha, tinatago ang bagyong nagwawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Ma'am, pasensya na po sa abala. Ako na po ang magdadala niyan kay Señora Carmen. Ang mga mata ni Patricia ay nanliit. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga ito. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Tumalikod ito at nagsimulang humakbang paakyat. Pero ma'am, insisting po ako. Mabilis na sabi ni Elvira, humakbang pasulong para harangan ng bahagya ang daan. Tumawag po kasi si Sir Michael kanina. May pinabibigay po siyang mensahe para sa inyo. Importante daw po. Gusto niya pong makausap kayo agad. Ito ay isang desperadong pagsisinungaling, isang sugal. Ngunit ito lang ang naisip niyang paraan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Michael ay nagpahinto kay Patricia. Muli itong humarap sa kanya. Ang pagkainis sa mukha nito ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. Tumawag siya. Bakit hindi sa cellphone ko? Anong sabi niya? Hindi ko po alam, ma'am. Sabi niya lang po, tawagan niyo daw po siya agad sa opisina. Emergency daw po ata. Dagdag ni Elvira, dinagdagan ang kasinungalingan para mas maging epektibo. Kaya ako na po ang mag-aasikaso kay Senyora para po makausap niyo na si Sir. Nag-alinlangan si Patricia. Tiningnan niya ang tray sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tiningnan si Elvira. Ang kanyang isip ay tila mabilis na nagkalkula. Ang pagnanais niyang masigurong maiinom ni Señora Carmen ang tsaa ay naglalaban sa takot na baka may problema ngang kailangan niyang harapin mula kay Michael. Sa huli na naig ang pangangailangan na panatilihin ang kanyang imahe bilang isang matulunging asawa. Sige,
Sabi niya sa wakas, isang matalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Maingat niyang inilipat ang tray sa mga kamay ni Elvira. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sa isang saglit at naramdaman ni Elvira ang lamig ng balat ni Patricia na tila walang init ng buhay. Ibigay mo yan sa kanya. Siguraduhin mong iinumin niya lahat habang mainit pa. Maliwanag? Opo, ma'am. Masusunod po. Sagot ni Elvira, ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pinanood niya si Patricia na maglakad nang mabilis patungo sa library, marahil para gamitin ang landline doon. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, huminga ng malalim si Elvira. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagtagumpay. Hawak ang tray ang kanyang mga kamay, ay nanginginig ng husto na halos matapon ang laman ng tasa. Ang bigat ng tray ay hindi lamang bigat ng porselana at likido. Ito ang bigat ng isang buhay. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa pagnanais na itapon na lang ang lahat sa sahig. Pagdating sa tapat ng silid ni Senyora Carmen, huminto siya. Alam niyang hindi sapat na itapon lang ang tsa. Kailangan niya ito bilang ebidensya. Kailangan niya ang mismong lason. Pumasok siya sa silid. Si Senyora Carmen ay gising na nakaupo sa kanyang paboritong silyon malapit sa bintana. O Elvira, ikaw pala. Nasaan si Patricia? Tanong ng matanda. Naku senyora, bigla po siyang tinawagan ni Sir Michael. Urgent daw po, kaya ako na po ang pinag-akyat niya ng tsaan ninyo. Paliwanag ni Elvira, inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. Ganun ba? Sige, salamat anak. Habang nakatingin si Senyora Carmen sa hardin, mabilis na kumilos si Elvira. Sa ilalim ng kanyang uniforme, nagtago siya ng isang maliit at malinis na bote ng gamot na walang laman. Kinuha niya ang tasa na may lason. Naku senyora, medyo mainit pa po. Hayaan po nating lumamig ng kaunti. Pumunta siya sa maliit na pantry na konektado sa silid na may sariling lababo. Gamit ang likod, para harangan ang tanawin mula kay Senyora Carmen, maingat niyang isinalin ang halos lahat ng laman ng tasa sa kanyang maliit na bote. Tinakpan niya ito ng mahigpit at itinago sa kanyang bulsa. Ang natirang kaunting likido sa tasa ay mabilis niyang itinapon sa lababo at hinugasan ito ng bahagya para lang maalis ang bakas. Pagkatapos nagtimpla siya ng bagong tsa gamit ang dekuryenteng takure at isang bagong tea bag na palagi niyang itinatago roon para sa matanda. Bumalik siya sa tabi ni Senyora Carmen, dala ang tasa na ngayon ay naglalaman na ng ligtas na inumin. Heto po, senyora. Sakto na po ang init. Ininom ni Senyora Carmen ang tsa, walang kamalay-malay sa muntik na niyang sinapit. Habang pinagmamasdan siya ni Elvira, isang halo ng ginhawa at takot ang kanyang naramdaman. Nailigtas niya ito ngayon. Pero paano bukas at sa susunod na araw, hindi niya kayang gawin ito palagi. Hindi siya maaring maging bantay sa bawat sandali. Kailangan na itong matapos. Nang gabing iyon matapos ang kanyang mga gawain, nagkulong si Elvira sa kanyang silid. Ang video sa kanyang telepono, ang bote na may lason sa kanyang aparador. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Wala nang dahilan para maghintay. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay nadaig na ng takot para sa buhay ni Senyora Carmen. Bandang 9:00 ng gabi, alam niyang nasa library si Michael tinatapos ang ilang trabaho. Ito na ang tamang oras. Walang Patricia sa paligid. Walang Lia. Dala ang kanyang telepono at ang tapang na hinugot niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, lumabas siya ng kanyang silid. Bawat hakbang sa tahimik na pasilyo patungo sa library ay isang hakbang patungo sa isang punto na walang balikan. Huminto siya sa tapat ng malaking pintong gawa sa kahoy. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. At pagkatapos kumatok siya.
Tatlong malinaw at matatag na katok na bumasag sa katahimikan ng gabi. Narinig niya ang boses ni Michael mula sa loob. Pasok! Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Michael sa kanyang mesa, nakatingin sa mga papeles. Nang makita siya ang mukha nito ay nagpakita ng pagkainis. Elvira, anong kailangan mo gabi na? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran niya. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang amo, hindi na nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan. Sir Michael, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na hindi pa kailanman narinig ni Michael mula sa kanya. Kailangan po nating mag-usap. Tungkol po ito sa nanay ninyo. At ngayon, mayroon na po akong pruweba. Ang hangin sa loob ng library ay biglang bumigat. Ibinaba ni Michael ang ballpen na hawak niya at sumandal sa kanyang malaking leather na upuan. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagkainis ay napalitan ng malamig na pagbabala. Ang mga alaala ng kanilang huling pag-uusap sa parehong silid na ito ay malinaw pa sa kanyang isipan. Pruweba. Ulit niya, ang bawat pantig ay may diin ng pagdududa. Elvira, I thought I made myself very clear. Sinabi ko sa iyo na ayoko nang marinig ang tungkol dito. Alam ko po, sir. Sagot ni Elvira, na natiling nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang postura ay matatag. At hindi po ako maglalakas loob. Nagambalain kayo kung hindi po ito isang bagay na kikitil sa buhay ng nanay ninyo. Ang tindi sa kanyang mga salita ay nag-iwan ng epekto. Bahagyang natigilan si Michael. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso, isang kilos ng pagtatanggol at paghamon. You have 5 minutes, Elvira. 5 minutes to show me this proof. At kapag napatunayan kong isa na namang walang basehang kwento ito, you know what will happen. Hindi na nagsalita si Elvira. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang bawat hakbang sa makapal na Persian rug ay halos walang tunog, ngunit para sa kanya ang bawat isa ay isang malakas na dagundong. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Michael. Inilapag niya ang telepono sa makintab na ibabaw ng mahogany desk. Ano yan? Tanong ni Michael. Ang tingin niya ay nasa telepono na tila ito ay isang kakaibang bagay na hindi niya maintindihan. Ang katotohanan po, sir, mahinang sagot ni Elvira. Pinindot niya ang play button. Ang screen ay nagliwanag, ipinapakita ang pamilyar na tanawin ng kanilang kusina mula sa isang mataas na anggulo. Sa una, walang nangyayari. Si Michael ay nakatingin lang, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit nang pumasok si Patricia sa frame, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Pinanood niya sa katahimikan ng kanyang asawa na tumingin sa paligid. Ang bawat kilos nito ay tila kinakalkula. Pinanood niya itong buksan ang isang drawer. Ang panonood ay nagpatuloy habang kinukuha ni Patricia ang isang maliit na bote. Sa sandaling iyon, bahagyang umayos ng upo si Michael, lumapit sa mesa. Ang kanyang pagiging iritable ay napalitan ng matinding konsentrasyon. At pagkatapos nakita niya ito. Ang malinaw na pagpapatak ni Patricia ng likido mula sa bote papunta sa tasa. Ang mabilis na pagtatago. Ang mahusay na paghahalo. Ang video ay nagpatuloy, ngunit si Michael ay hindi na kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen na parang na-hypnotize. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang imahe ng kanyang maganda at mapagmahal na asawa, ang babaeng kasama niyang natutulog bawat gabi, ang ina ng kanyang mga pinapangarap na anak, ay biglang nabasag na parang salamin. Sa lugar nito, isang estranghero ang lumitaw, isang malamig, kalkulado at mapanganib na estranghero. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na pagtibok ng puso ni Elvira sa kanyang sariling mga tainga.
Si Michael ay nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang tingin, ay nakapako sa madilim na screen ng telepono. Ang imahe ay tapos na, ngunit ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang bangungot na ayaw tumigil. Ang bawat detalye, ang palihim na sulyap ni Patricia, ang paraan ng paghawak niya sa bote, ang walang ingat na paghalo, ay tumutusok sa kanyang kamalayan na parang mga bubog ng salamin. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang tingin mula sa telepono patungo kay Elvira. Ang galit na ipinakita niya kanina ay ganap na nawala. Sa lugar nito ay isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot, ang hubad na sakit ng isang taong pinagtaksilan sa pinakamasamang paraan. Ang kanyang mukha na karaniwang puno ng kumpiyansa ng isang taong sanay mag-utos ay biglang naging marupok. How? Ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Tinikhim niya ito at sinubukang muli, ang kanyang boses ay garalgal. Paano mo ito nakuha? Naglagay po ako ng kamera sa kusina. Sir, tahimik na pag-amin ni Elvira. Hindi siya sinigawan ni Michael, hindi siya nagalit. Tumingin lang ito sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Elvira ang isang bagong uri ng pagtingin, hindi na pagtingin sa isang utusan, kundi pagtingin sa isang taong nagdala ng isang katotohanang kapwa nila ayaw harapin. Bigla siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Naglakad siya palayo sa mesa patungo sa malaking bintana na nakatanaw sa madilim na hardin. Sumandal siya rito, ang kanyang noo ay nakadiin sa malamig na salamin. Hindi ko maintindihan, bulong niya sa sarili, ngunit sapat na malakas para marinig ni Elvira. Bakit niya gagawin ito sa sarili kong ina? Ang tanong ay hindi para kay Elvira. Ito ay isang tanong na ibinabato niya sa universo, isang desperadong paghahanap ng lohika sa isang sitwasyong wala nito. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paniniwala sa kabutihan ng babaeng pinakasalan niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sir, sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Hindi lang po iyan. Lumingon si Michael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kaninang hapon po, nakuha ko ang tasa bago pa niya maibigay kay senyora. Paliwanag ni Elvira. Pumunta siya sa isang maliit na cabinet sa gilid ng library kung saan niya itinago ang ebidensya bago pumasok. Mula roon, maingat niyang kinuha ang maliit na boteng may lamang likido na nakabalot sa isang panyo. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng telepono. Ito po ang laman ng tsa. Tinitigan ni Michael ang maliit na bote na parang ito ay isang ahas na handang tumuklaw. Ang konkretong ebidensya ng lason na nakalagay sa ibabaw ng kanyang eleganteng mesa sa gitna ng kanyang perpektong buhay. Ito ang nagpabagsak sa huling pader ng kanyang pagtanggi. Ang katotohanan ay narito na. Hindi na ito isang hinala, hindi na ito isang video. Ito ay isang pisikal na bagay, isang banta, isang krimen. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang katawan ay bumagsak dito na parang nawalan ng lahat ng lakas. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, naramdaman ni Michael ang pagnanais na umiyak. Salamat, Elvira. Sabi niya, ang kanyang boses ay muffled ng kanyang mga kamay. Ang mga salita ay puno ng bigat ng pasasalamat at ng matinding kahihiyan. Salamat sa pagprotekta sa nanay ko. Habang ako ay bulag. Naiwan silang dalawa sa katahimikan, ang bigat ng katotohanan ay nakalutang sa pagitan nila. Ang maskara ng perpektong pamilya ay bumagsak na. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay nadurog na. At ang maskara ng isang makapangyarihang lalaki na may kontrol sa lahat ay naglaho na rin. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas ni Michael ang kanyang ulo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay naroon pa rin,
Ngunit may bago nang sumama rito, isang malamig matigas at hindi matitinag na determinasyon. Ang CEO, ang mandirigma, ay muling nagising mula sa pagkawasak. "Manatili ka dito, Elvira," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. "Huwag kang aalis. Pagtataguan ko ang bote at telepono. Kailangan kong harapin siya." Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Hindi na siya ang asawang naguguluhan. Siya na ngayon ang anak na ipagtatanggol ang kanyang ina. Bago niya buksan ang pinto, lumingon siya kay Elvira. "Ano man ang mangyari," sabi niya, "hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." At pagkatapos ay lumabas siya, isinara ang pinto sa likuran niya. Iniwan si Elvira sa tahimik na library. Alam niyang ang susunod na kabanata ay magiging isang bagyo at silang lahat ay nasa gitna nito. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Dahil ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay sa wakas, ay malaya na. Naglakad si Michael palabas ng library, ang kanyang mga ugat ay tila puno ng yelo at apoy. Bawat hakbang niya sa pasilyo, patungo sa kanilang silid, ay mabigat, ang bawat paghinga ay kinakalkula. Ang imahe ng kanyang ina, mahina at nalilito, ay naglalaro sa kanyang isipan na nagsisilbing panggatong sa apoy ng galit na nag-aalab sa loob niya. Naabutan niya si Patricia sa kanilang walk-in closet, pumipili ng damit na isusuot para bukas. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto. Nang makita siya nito sa salamin, ngumiti ito. "Hi honey, tapos ka na sa trabaho mo. I was just thinking of watching a movie." Sabi niya, ang boses ay malambing at walang bahid ng anumang alalahanin. Hindi sumagot si Michael. Ang normal na eksenang ito, ang kanyang magandang asawa, ang kanilang marangyang silid, ay biglang naging isang groteskong palabas. Paano ito nakakangiti? Paano ito nakakatulog ng mahimbing sa gabi? "Michael, may problema ba?" Tanong ni Patricia, napansin na ang katahimikan at ang kakaibang tigas sa postura ng kanyang asawa. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakapagpakaba kay Patricia. Sa library, ngayon na. Walang tanong-tanong na sumunod si Patricia, kahit na ang pagtataka ay malinaw sa kanyang mukha. Pagdating nila sa library, nadatnan nila si Elvira na tahimik na nakatayo sa isang sulok na tila isang anino. Bakit nandito siya? Agad na tanong ni Patricia. Ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon. Hindi siya pinansin ni Michael. Isinara niya ang pinto at naglakad patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang telepono ni Elvira. Walang sabi-sabi, pinindot niya ang play button at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang screen ay nakaharap kay Patricia. "Ano to?" tanong ni Patricia. Ngunit bago pa man may sumagot, nagsimula na ang video. Ang pamilyar na kusina, ang kanyang sariling imahe, ang pagbukas ng drawer, ang bote, ang pagpapatak, ang dugo ay tila hinigop mula sa mukha ni Patricia. Ang kanyang perpektong ngiti ay natunaw na palitan ng isang maskara ng purong pagkagulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang kanyang sariling krimen na ipinapakita sa kanya. Para siyang isang manonood na biglang naging bida sa isang nakakatakot na pelikula na hindi niya maalalang ginawa. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Patricia ang unang bumasag nito. Ang kanyang tawa ay biglang sumabog, isang tawang pilit, nanginginig, at puno ng pagkataranta. Hindi! Hindi totoo yan. Ano yan, isang joke? Michael, this is a sick joke. Hindi ito biro, Patricia. Malamig na sagot ni Michael. Nakita ko. Nakita nating dalawa.
Edited yan, gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Patricia, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Michael patungo kay Elvira. Ang kanyang tingin kay Elvira ay puno na ngayon ng purong kamuhian. Gawa niya yan. Sinisiraan niya ako sa'yo, Michael. Hindi mo ba nakikita? May galit sa akin ang babaeng yan. Nagsimula siyang umiyak, malalakas at desperadong mga hikbi. Lumapit siya kay Michael, sinubukang hawakan ang mga braso nito. Honey, please. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Mahal ko si Mommy. Hinding-hindi ko magagawa ang isang bagay na ganyan kasuklam-suklam. Pakana niya ang lahat ng ito. Umatras si Michael, umiiwas sa kanyang paghawak na para bang ito ay apoy. Ang pag-arte ni Patricia na dati kayang-kaya siyang paikutan ay wala ng epekto. Ang video ay isang katotohanang hindi kayang burahin ng mga luha. Tumigil ka na, Patricia, sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay naging mas matigas, mas malamig. Tapos na ang palabas mo. Nang makita ni Patricia ang hindi matitinag na ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa, ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Ang maskara ng kaawa-awang biktima ay bumagsak at ang lumitaw ay ang tunay niyang anyo, isang babaeng na corner desperado at mapanganib. Ang kanyang takot ay naging purong galit. So gano'n na lang, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. Pagkatapos ng 5 taon, mas paniniwalaan mo ang isang hamak na katulong kaysa sa sarili mong asawa. Hindi ang salita niya ang pinaniniwalaan ko, Patricia. Ang mata ko, ang ebidensya, giit ni Michael. Ebidensya, muling tumawa si Patricia, isang tawang mapait. Ang ebidensya na yan ay walang halaga kung walang motibo. Bakit ko gagawin yon, Michael? Sabihin mo sa akin. Bakit ko sasaktan ng nanay mo? Hindi ko alam. Sigaw ni Michael, ang kanyang sariling kontrol ay nagsisimulang masira. At iyon ang hindi ko maintindihan. Pero hindi na mahalaga kung bakit. Ang mahalaga, ginawa mo. Ang desperasyon ni Patricia ay umabot sa sukdulan. Sa isang iglap, ang kanyang tingin ay napunta sa teleponong nasa ibabaw ng mesa, ang sentro ng kanyang pagkawasak. Kung mawawala iyon, magiging salita niya laban sa salita ng isang katulong. Sa isang mabilis at mabangis na kilos, sumugod siya. Patungo sa mesa, ang kanyang layunin ay agawin ang telepono at ibagsak ito sa sahig. Akin na yan. Ngunit mas mabilis si Elvira. Sa isang likas na reaksyon para protektahan ang nag-iisang bagay na magbibigay ng hustisya, humakbang siya paharap at hinawakan ng telepono bago pa man ito maabot ni Patricia. Ang pagkabigo ay nag-apoy sa huling hibla ng katinuan ni Patricia. Ang kanyang galit na kanina'y nakatutok kay Michael ay buong-buo nang bumaling sa babaeng sa tingin niya ay sumira ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, ang kanyang mukha ay nag-iba, naging isang anyo ng purong puot. Hayop ka! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit. At sa harap mismo ni Michael, itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na sinampal si Elvira sa mukha. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, kasing lakas ng isang putok ng baril. Napatumba si Elvira, sa lakas ng impact ang kanyang pisngi ay agad na namula at kumirot. Ang kanyang ulo ay umugong. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay at dumulas sa sahig. Ngunit hindi ang sakit ng sampal ang kanyang naramdaman, kundi ang bigat ng karahasang ipinakita sa kanya. Patricia, tama na. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Michael na tila natauhan mula sa kanyang pagkakatulala. Mabilis siyang kumilos para hawakan ang kanyang asawa na akma pa sanang susugurin si Elvira. Papatayin kita. Papatayin kitang mga agaw ka. Patuloy na pagwawala ni Patricia nagpupumigla sa pagkakahawak ni Michael. Sinira mo ang buhay ko, bruha ka. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa pintuan. Ang pinto ng library na hindi pala naisara,
Nang maayos ni Michael, ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo roon si Senyora Carmen. Suot ang kanyang puting pantulog, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Nakahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang kanyang nanginginig na katawan. Ang ingay ng sigawan ay ang gumising sa kanya. Narinig niya ang boses ng kanyang anak, ang nagwawalang tinig ng kanyang manugang at ang nakakabinging tunog ng sampal. Ang kanyang mga mata, na karaniwang mapayapa at malumanay, ay ngayon ay nanlalaki sa pagkalito at sakit. Tumingin siya sa nagwawalang si Patricia, sa naguguluhang si Michael, at sa wakas, sa nakaluhod na si Elvira, sa sahig hawak ang namumulang pisngi. Hindi niya narinig ang simula, ngunit ang tanawing nasa harap niya ay sapat na para sabihin sa kanya na isang bagay na kahila-hilakbot ang nangyayari. Anong nangyayari dito? Tanong ni Senyora Carmen, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na bumasag sa tensyon. Michael, Patricia, ang pagdating ng matanda ay parang isang baldeng, may yelong tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sitwasyon. Biglang tumigil sa pagpupumigla si Patricia. Napatingin siya sa kanyang biyenan, ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkataranta. Si Michael ay natigilan, ang kanyang pagkakahawak sa asawa ay lumuwag. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa matandang babae na nakatayo sa may pinto, ang inosenteng sentro ng lahat ng kasamaan at kasinungalingan. At sa kanyang mga mata, isang dahan-dahan at masakit na pagkaunawa ang nagsimulang mabuo. Anak, bakit sinaktan ni Patricia si Elvira? Mahinang tanong niya. Ang simpleng tanong na yon ay mas tumagos pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang tanong na magbubukas sa huling pinto ng katotohanan. Ang pagkakaroon ni Senyora Carmen sa silid ay nagpabago sa lahat. Ang marahas na enerhiya ay biglang natigil na palitan ng isang mabigat at nakakasukang katahimikan. Para siyang isang hukom na hindi inaasahang dumating sa gitna ng isang krimen. Pinakawalan ni Michael ang pagkakahawak kay Patricia. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang ina, ang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Mami, bumalik na po kayo sa kwarto. Please, hindi niyo po kailangang makita to. Ngunit hindi kumilos si Senyora Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Patricia, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang tapang at galit nito kanina ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pagkataranta. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoang biyenan, na gusto niyang patahimikin ay naroon gising at nakikita ang lahat. Hindi. Mahinang sagot ni Senyora Carmen, ang kanyang boses ay may biglaang katatagan na ikinagulat ng lahat. Gusto kong malaman, Patricia anak, bakit anong kasalanan ni Elvira sa'yo? Sa pagtawag sa kanya ng anak, isang bagay sa loob ni Patricia ay tuluyang nabasag. Ang lahat ng kanyang pinipigil na sama ng loob, ang lahat ng kanyang inggit, ang lahat ng kanyang kabiguan, ay biglang sumabog na parang isang nasirang dam. Kasalanan niya. Sigaw ni Patricia, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng hinanakit. Ang luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga peking luha ng pag-arte. Ito ay mga luhang totoo na nagmumula sa isang pusong puno ng kapaitan. Kasalanan niyang lahat. Kung hindi dahil sa pakikialam niya, sana maayos ang lahat. Lumingon siya kay Senyora Carmen at sa pagkakataong ito, wala ng paggalang o pagkukunwari. At kayo-kayo ang simula ng lahat ng to. Patricia, saway ni Michael, ngunit hindi ito nagpatinag. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Sabi niya, itinuturo ang daliri kay Senyora Carmen. Simula nang tumira ka dito, ang bahay na to ay naging isang museum na parang ikaw ang reyna. Lahat ng gusto mo na susunod. Lahat ng sabihin mo, batas. At ako, isa lang akong palamuti. Ang magandang asawa ni Michael na hindi marunong magluto ng sinigang na gusto mo. Ang asawang masyadong maluho
kumpara sa simpleng pamumuhay mo noon. Bawat salita ay isang bala na matagal na niyang gustong iputok. Palagi mo akong tinitingnan na parang hindi ako karapat-dapat para sa anak mo, na para bang isa lang akong gold digger na walang kayang gawin. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Hahabang ikaw ay dinadakila niya ako na asawa niya ay unti-unting nabubura. Nakinig si Senyora Carmen sa bawat akusasyon ng kanyang mukha, ay hindi nagpapakita ng galit kundi ng malalim na kalungkutan. Hindi yan totoo, Patricia. Hinding-hindi kita tiningnan ng ganyan. Sinungaling, sigaw ni Patricia. At ang pera. Akala niyo ba? Hindi ko alam ang tungkol sa insurance. Ang $2 milyong na nakapangalan sa akin, kapag may nangyari sa inyong dalawa, pera na sana ang magliligtas sa akin, sa mga utang ko, sa kahihiyan. Pera na sana ang magbibigay sa akin ng sarili kong buhay, malayo sa anino ninyong dalawa. Sa wakas lumabas na ang lahat. Ang pag-amin ay nakalutang na sa hangin, kasuklam-suklam, at hindi na maibabalik pa. Napahawak si Senyora Carmen sa kanyang dibdib na tila sinaksak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Michael, maaaring bumagsak na siya sa sahig. Diyos ko, bulong ng matanda. Ang pera. Kaya pala. Oo, ang pera. Sabi ni Patricia na parang nababaliw na. Perang kailanman ay hindi mo pinroblema dahil may anak kang tagapagligtas. Pero ako, kailangan kong lumaban para sa sarili ko. Sa sulok dahan-dahang tumayo si Elvira. Pinunasan niya ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ng sampal ay wala na. Napalitan ito ng isang kakaibang kalinawan. Sa kabila ng lahat nakaramdam siya ng awa para kay Patricia, isang babaeng mayroon ng lahat, ngunit pakiramdam ay wala. Sa gitna ng tensyon isang tunog mula sa labas, ang bumasag sa drama. Isang mahina, ngunit papalakas na tunog ng sirena. Natigilan si Patricia. Ang kanyang galit ay napalitan ng biglaang pagkatakot. Tumingin siya kay Michael. Ano yon, Michael? Ano yon? Hindi sumagot si Michael. Tumingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay malamig at walang kapatawaran. Tumawag ako ng pulis bago pa kita hinarap, Patricia. Alam kong hindi ito magtatapos ng maayos. Ang katotohanan ay tumama kay Patricia na parang kidlat. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang buong buhay, lahat ay gumuho. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang malakas na paghikbi. Hindi na ito pag-arte. Ito ang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Ilang sandali pa narinig nila ang malalakas na katok sa pinto. Binuksan ito ni Michael. 2 unipormadong pulis ang pumasok sa library. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang malamig at formal na katotohanan sa silid na puno ng emosyon. Siya po. Sabi ni Michael, itinuturo ang kanyang asawa na nasa sahig. Patricia Reyes Alonzo. Inaakusahan ko siya ng attempted murder sa aking ina na si Carmen Alonzo. Habang pinupusasan ng mga pulis ang nanginginig na si Patricia, ang kanyang magandang silk robe ay nag-usot, ang kanyang perpektong ayos ay nasira na. Ang kanyang mga mata na puno ng luha ay naghahanap ng isang huling bagay na makakapitan. Tumingin siya kay Elvira. Hindi ito isang tingin ng galit, kundi isang tingin ng isang bagay na mas malalim. Isang tingin ng pagkatalo. Isang tingin na tila nagtatanong, bakit ikaw? Walang sinabi si Elvira. Tiningnan lang niya ito. Pabalik ang kanyang mukha ay kalmado. Walang tagumpay. Walang paghihiganti. Tanging isang malungkot na pag-unawa. Habang inilalabas ng mga pulis si Patricia mula sa library, ang kanyang mga hikbi ay umaling-aungaw sa pasilyo. Ang mansyon na itinayo sa pundasyon ng tagumpay at kayamanan ay naging isang tahimik na saksi sa isang trahedyang dulot ng inggit at kasakiman. Naiwan sa silid sina Michael, Senyora Carmen at Elvira. Ang bagyo ay tapos na
Ang naiwan ay ang mga wasak na piraso ng isang pamilya. Isinandal ni Michael ang kanyang ina sa isang silya. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang isang batang lalaki na muling natagpuan ng kanyang ina. "Patawarin mo ako, Mami," bulong niya. "Patawarin mo ako. Dapat nakita ko. Dapat nalaman ko." Hinaplos ni Senyora Carmen ang buhok ng kanyang anak. "Wal kang kasalanan, anak. Walang may kasalanan, kundi ang puot sa puso." At sa gitna ng kanilang pighati, ang kanilang mga mata ay bumaling kay Elvira, ang tahimik na babae, sa sulok na nagligtas sa kanila. Ang babaeng hindi nakikita na naging kanilang tagapagtanggol. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang kanilang kasambahay. Siya ang kanilang bayani. Ang paghuhukom ay tapos na, hindi lang para kay Patricia, kundi para sa kanilang lahat. At isang bagong umaga ang naghihintay na magsisimula sa mga guho ng kanilang nakaraan. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-araw ay dumating sa Ayala Alabang Village, nagdadala ng mas maliwanag na sikat ng araw at isang bagong simula. Ang mga tsismis tungkol sa iskandalo sa mansyon ng mga Alonzo ay unti-unti nang humupa na palitan ng mga bagong kwento sa marangyang komunidad. Ngunit sa loob ng matataas na pader ng mansyon, ang pagbabago ay totoo at pangmatagalan. Ang paglilitis kay Patricia ay mabilis na natapos. Dahil sa bigat ng ebidensya, ang video, ang testimonya ni Elvira at ang sample ng lason na sinuri sa laboratorio, siya ay napatunayang nagkasala ng attempted murder. Hinatulan siya ng mahabang pagkakakulong. Ang balita ay lumabas sa mga pahayagan, isang maikling kwento ng trahedya sa alta sosyedad bago tuluyang nalimutan ng publiko. Para sa mga naiwan sa mansyon, ang buhay ay nagpatuloy ngunit sa isang ibang direksyon. Si Senyora Carmen ay ganap ng nakabawi sa pagkawala ng lason sa kanyang sistema at nang nakakalasong presensya sa bahay, ang kanyang dating sigla ay bumalik ng higit pa sa dati. Muli siyang nag-aalaga ng kanyang mga orkidya, ang kanyang mga halakhak ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng peklat, ngunit ito rin ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pagpapahalaga sa bawat araw na dumarating. Si Michael naman ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Ang arogante at laging abalang CEO ay napalitan ng isang mas tahimik, mas mapagmasid na tao. Ibinenta niya ang ilan sa kanyang mga negosyo, binawasan ang kanyang mga biyahe at natutong unahin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagtataksil ni Patricia ay isang masakit na aral tungkol sa pagtitiwala at sa pagkabulag na dulot ng abalang pamumuhay. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay naging mas malapit kaysa dati, puno ng mga pag-uusap na dati hindi nila napag-uukulan ng panahon. At si Elvira, ang kanyang buhay ay nagbago sa paraang hindi niya kailanman pinangarap. 1 linggo matapos ang insidente, kinausap siya ni Michael sa hardin. "Elvira, walang sapat na salita para pasalamatan ka." Sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Iniligtas mo ang buhay ng nanay ko. Utang namin sa iyo ang lahat." "Ginawa ko lang po kung ano ang tama, sir," mahinang sagot ni Elvira. "At dahil dyan, gusto naming suklian ito." Pagpapatuloy ni Michael, "I will shoulder all of Aya's educational expenses hanggang sa makatapos siya, kahit pa gusto niyang mag-masters. Consider it done." Naluha si Elvira. Ang pinakamalaki niyang pangarap para sa anak ay biglang natupad. "Sir, maraming salamat po." "Hindi pa iyan tapos," sabi ni Michael. "Ayaw na naming ituring ka bilang isang kasambahay. Gusto naming maging bahagi ka ng pamilyang ito. Hindi bilang utusan, kundi bilang isang kaagapay. I want to offer you a new position. Bilang personal companion and household manager ni Mommy, ikaw ang mamamahala sa lahat na may sahod at mga benepisyong nararapat sa'yo, at hindi ka natitira sa staff house.
Ang guest room sa tabi ng kwarto ni Mamami, para sa'yo na yon. Ang alok ay labis-labis. Sa simula tumanggi si Elvira dahil sa hiya, ngunit si Senyora Carmen mismo ang kumumbinsi sa kakanya. Elvira anak, hindi ito bayad utang. Ito ay pagkilala. Pamilya tayo. At ang pamilya ay nag-aalagaan sa isa't isa. Sa huli pumayag siya. Ang pinakamalaking pagbabago para kay Elvira ay hindi ang mas malaking sahod o ang mas komportableng silid. Ito ay ang pagbabago sa pagtingin, ang paggalang. Hindi na siya pumapasok sa mansyon gamit ang pinto sa likod. Ang pangunahing pinto ay bukas na para sa kanya. Kumakain na siya sa hapagkainan kasama sina Michael at Senyora Carmen. Ang kanyang opinyon ay hinihingi. Ang kanyang presensya ay pinahahalagahan. Isang Sabado ng hapon habang nagkakape sila sa hardin, may ibinalita si Michael. Ma'am Elvira, may naisip ako. Sabi niya, ang nangyari sa atin ayokong mangyari pa sa iba. Maraming mga Elvira dyan na nakakakita ng mali pero takot magsalita. Maraming mga kasambahay na inaabuso at walang malapitan. Tumingin siya sa dalawang babae. I want to start a foundation. Isang foundation na magbibigay ng libreng legal na tulong at proteksyon para sa mga domestic helper. Isang lugar kung saan sila makakatakbo, kung saan sila pakikinggan. Nagliwanag ang mukha ni Senyora Carmen. Napakagandang ideya niyan, anak. At may pangalan na akong naisip, dagdag ni Michael. Itatayo natin ang Tinig at Lakas Foundation dahil ibinalik ni Elvira ang tinig ni Mami at binigyan niya tayo ng lakas para harapin ang katotohanan. At Elvira, gusto kong ikaw ang maging honorary chairperson nito. Ang iyong kwento ang magiging inspirasyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elvira ang lahat. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa gabing iyon sa library. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsimula. Ang huling eksena ng kwento ay hindi naganap sa loob ng mansyon, kundi sa isang maliit at bagong bukas na opisina sa isang simpleng gusali sa Quezon City. Ang opisina ng Tinig at Lakas Foundation. Nakaupo si Elvira sa isang mesa kaharap ang isang batang babae na nanginginig at umiiyak. Ikinuwento ng babae ang kanyang pinagdadaanang pang-aabuso sa kamay ng kanyang mga amo. Nakinig si Elvira nang may buong atensyon at habag. Hindi niya ito tiningnan bilang isang kliyente, kundi bilang isang salamin ng kanyang sarili, noon takot nag-iisa at walang boses. Nang matapos ang dalaga, hinawakan ni Elvira ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay na dati kalyo sa paglilinis ay ngayon ay nagbibigay ng kapanatagan. Huwag kang matakot. Sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami. May tinig ka at may lakas ka. At sisiguraduhin naming maririnig ito. Sa paglabas ng babae sa opisina, may luha pa rin sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng pag-asa. Naiwan si Elvira sa kanyang mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana sa maingay na syudad. Ang dating babaeng gumagalaw sa mga anino ng isang marangyang mansyon ay ngayon ay nakaupo sa ilalim ng liwanag, nagiging tanglaw para sa iba. Hindi na siya si Elvira ang kasambahay. Hindi na siya ang babaeng invisible. Siya si Elvira, isang tinig para sa mga walang boses, isang lakas para sa mga mahihina. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa isang tasa ng tsaana, may lihim ay nagtapos sa isang tasa ng pag-asa na ngayon ay ibinabahagi niya sa mundo. Ang mansyon sa Ayala Alabang ay nakatayo pa rin, mas tahimik na ngayon, ngunit mas totoo. Ito ay naging isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng mga alahas, kundi sa tapang ng puso at sa dignidad ng pagkatao. At sa gitna ng lahat, isang ordinaryong babae ang nagpatunay na kung minsan ang pinakamalaking kabayanihan ay hindi nangangailangan ng pambihirang kapangyarihan. Kailangan lang nito ng isang pares ng matang handang makakita ng katotohanan sa dilim.
at isang pusong handang manindigan para sa tama, gaano man ito kahirap. Ang kanyang pangalan ay Elvira at ang kanyang kwento ay isang bulong na naging isang sigaw ng pag-asa na patuloy na aaling-aungaw para sa lahat ng nakakarinig.